Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang dakilang ugnayan sa pagitan ng tao at ng kanyang Panginoon. Dahil ang tao ay siyang pinakamarangal na nilalang sa balat ng lupa. At ang pinakamarangal na mayroon ang isang tao ay ang puso't isip nito. At ang pinakamarangal na nasa loob ng puso ay ang iman o paniniwala. At ang pinakamarangal sa loob ng isip ay tadabbur o pagmumuni-muni. Kaya't ang iman ay siyang pinakadakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Ang iman ay meron itong maraming syu'ab o mga bahagi. At lahat ng mga gawaing pagsunod ay kabilang sa syu'abul iman. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wadanaha imadatul adha 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Ang pananampalataya ay may higit sa 70 mga bahagi. Ang pinakamataas rito ay ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Walang sinasamba na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ang pinakamababa ay ang pag-alis ng isang bagay na nakakapinsala sa kalsada. At ang kahinhinan, al-haya, ay isang bahagi ng pananampalataya, iniulat ni Muslim. Ang iman, ito ang pagbigkas ng dila at paniniwala ng puso at kilos ng katawan. Ito ay ganap na paniniwala sa bawat bagay na dumating mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa sugo nito sallallahu alaihi wasallam, na may kalakip na ganap na pangangalaga sa paggawa ng mga obligasyon at pag-iwan sa mga ipinagbabawal. Tinanong ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa iman at kanyang sinabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ang maniwala ka sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, at sa huling araw, at maniwala ka sa tadhana, mabuti nito at masama. Inulat ni Bukhari at ni Muslim. At ang maasi, ito ang paglabas mula sa pagsunod sa Allah. At ang bawat sino mang gumagawa ng malaking kasalanan o patuloy na gumagawa ng maliit na kasalanan ay matatawag na isang asi o makasalanan. Ang isang asi ay hindi makakalabas mula sa pananampalataya ng dahil sa kanyang kasalanan, subalit siya ay matatawag na Muslim o mu'min asi o mananampalatayang makasalanan. Ngunit ang kanyang iman ay nababawasan ng dahil sa mga maasi dahil ito ay sumasalungat sa kaganapan ng iman. Ang maasi ay nababahagi sa dalawang uri, kabair at ang sagair. Ang kabair ay isang pangmaramihang salita para sa kabira at ito ang bawat kasalanan na mayroong itinakdang parusa dito sa mundo o parusa sa kabilang buhay. Katulad halimbawa ng pagbabanta ng Allah sa sino mang nakagawa nito ay ang hahantungan ay impyerno o kaya naman sumpa, galit sa kanya o kaya naman ay pagkawala ng iman. Ang kabair ay napakarami at ang pinakamatindi nito ay shirk o pagtatambal sa Allah. Ito ay nagpapawala ng iman. Kabilang din ang pagpatay, zina o pangangalunya, seher o pangkukulam at iba pa. Katulad ng pagtakas mula sa jihad, pagkain ng kayamanan ng ulila, pagkain ng riba, pagiging masama sa mga magulang, kasinungalingan sa panunumpa, pagsasaksi sa kasinungalingan, pagsisinungaling at pagnanakaw. At pangalawa, ang sagair. Ito ang mga kasalanan na walang itinakdang parusa sa mundo ni kahit banta sa kabilang buhay. Subalit nararapat pa rin na lumayo ang isang Muslim sa paggawa ng mga sagair dahil ang pananatili sa paggawa nito ay magdadala sa kabair o malaking kasalanan. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kung iiwasan ninyo ang malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, ay aalisin namin sa inyo ang mga kasalanan ninyo at tatanggapin kayo sa marangal na pintuan ng paraiso.